OG Diaz, once again, sinupalpalang ilan sa mga Katniel fans at may good news na inihatid patungkol naman sa Katden. Ang lahat palagian po ninyong pagsubaybay sa mga videos po natin. Thank you so much. At ngayong araw nga ay muling binalikan ni OG Diaz ang ilan sa mga updates at pangyayari 1 taon na ang nakakaraan nang maibahagi niya ang patungkol nga sa hiwalayan ng Katniel kung saan ay meron palang kakaibang ginawa sa kanyang mga Katniel. Panoorin na. Nung kinuyog ka ng mga fans ng Katniel, dahil sinabi fake news spender ka, dahil ginalita mo hiwalay na sila. Ay, oo nga. Diba? Mika, 1 taon na pala yun. Oo, diba? Oo, syempre, alam nyo, hindi naman sa nagbubunyi kami dahil kami naka-scoop noon. Syempre, hindi pa rin maganda yung hiwalayan nila. Yes. Pero yun nga, pagkatapos ang balita dito, dahil nakarating nga sa atin na hiwalayan na ng Katniel, no? Diyos ko, talagang kinuyog ako ng mga fans. Pinapa-cancel ka din. Oo, at saka alam mo, dumating pa sa point na talagang nireport nila yung mga softmail accounts ko. Ay. Oo, di ba? There was one time, Diyos ko, 800 spam report ang talagang tinanggap ng isang softmail natin na talagang pinapa-take down o pinapa-delete mismo ng ating softmail na kakaloka. Naibahagi nga ni Mr. OG Diaz sa kanyang showbiz channel ang mga hakbang na ginawa ng mga Katniel fans matapos nang sabihin na officially ay hiwalay na nga si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. So dahil po dito ay pinapabura at gumawa po ng paraan ng mga Katniel fans para po talagang mapabura ang mga social media platform na meron po si Mr. OG Diaz. Ito pa, panoorin na tapos At reason na, parang puro spam. Oo, kaya hindi nabuti, hindi nakinig yung mga app doon sa mga panawagan ng fans na it turned out, true pala na wala na ang Katniel. Diba? Dahil umamin din si Daniel, umamin si Catherine, o tapos ayun na nga, trending pa sa X o yung dating Twitter na hashtag OG Diaz, fake news peddler. Oo, only find out, totoo pala. At siya lang kanilang nabansagan na patron ng hiwalayan. Matapos na mag-trending at talagang nagkagulo ang ilan sa mga Katniel fans, ay lumabas din ang totoo na totoo nga ang mga balitang ibinibigay nitong si Mr. OG Diaz pagtapos siyang bansagan na fake news peddler. Sa pagkatapos nito'y napahiya ang ilan sa mga Katniel fans sa ginawa nilang pambabastos at pagtatag dito kay Mr. OG Diaz bilang fake news peddler. Pero pagkatapos ang lahat ng ito ay talagang sunod-sunod na rin po ang ilan sa mga pasabog nitong si Mr. OG Diaz dahil 7 buwan ang nakakaraan matapos niyang i-announce sa publiko na nanliligaw na nga itong si Mr. Alden Richards kay Catherine Bernardo. So dahil dito talagang nag-trending po ito, pinag-usapan at lalong nagalit sa kanya mga Katniel fans. Pero pagkatapos ng kanyang balita na yon ay sunod-sunod naman ang sightings kay Catherine at Alden na magkasama. So hanggang sa ngayon ay talagang inaantay din natin ang ilan sa mga sasabihin pa nitong si Mr. OG Diaz patungkol sa dalawang ito dahil masasabi natin na talagang legit yung ilan sa mga news na inilalabas nitong si Mr. OG Diaz. Hindi lang siya basta hearsay, hindi lang siya basta narinig niya lang, meron po siyang source na sinasabi. Ito yan, balikan natin. Ang balita. Ito nga nung housewarming ni Catherine Bernardo. Oo, andun si Alden Richards. Ay! At saka tinutok sa sila. Oo, tinutok ba sila? Ayan, ang daming mga videos na lumabas, pati sa slide. Oo, tinutok sa sila. Oo, parang pinapare sila na together. At kung mapapansin mo, yung mga kapamilya ni Catherine, parang gusto si Alden. Oo. Teka lang mo, Nay. Ano na bang real score? Naliligaw ba talaga itong si Alden Richards kay Catherine Bernardo? Well, according to my source, sa kampo ni Catherine, nanliligaw na nga itong si Alden kay Catherine. So kung susamahin pala natin, almost 7 months na rin pala na nanliligaw itong si Mr. Alden Richard with Mr. Catherine or Miss Catherine Bernardo dahil kung babalikan nyo po yung updates na yon ni Mr. OG, 7 months ago na po siya kung saan nag-umpisa pong umugong ang mga spekulasyong ito, nag-umpisang umugong yung mga balita nang ilabas po ito ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel. Officially, na in-announce niya sa publiko na nanliligaw na nga si Alden Richards. So, ang tanong ngayon, no, kasi pagkatapos po noon, wala na tayong narinig patungkol sa kanila. And sinasabi po ng ilang mga showbiz insiders na talagang there's something good is going on between Catherine and Alden. And sinasabi or parang opinion po ng iba na parang may alam na rin itong si Mr. OG Diaz pero mas pinili niyang manahimik dahil po sa pakiusap ng kampo ni Mr. Alden Richards. So masarap nang siya balikan at napakagandang news niyan kaya antay natin ang ilan sa mga announcement niya patungkol dyan. And for that, magbasa tayo ng mga komento niya. Unahin natin si Mansi. Sabi niya, tama ka Miss Darreds. Pagkakataon na ng GMA at ABS-CBN na buhayin ang Free TV True Katden. Kasi sa totoo lang, wala nang nagpapakabit ng cable kasi lahat puro streaming apps na ang gamit like Netflix, YouTube, etc. Wala pang prangkisa ang ABS pero pwede nilang buhayin ng Sky Cable o yung TV box nila.
Ang problema, pag sa GMA palabas yan, baka lamunin yung ibang palabas nila. Haha, yung cut din na lang ang panoorin. Kung sa Netflix naman, not all can afford to subscribe to Netflix. Alam mo, totoo yun I agree with you, ma'am, Sino, na kapag po itong nilabas na to, is yun po yung magiging problema. Baka po ma-overpower or baga parang wala na, cut din na lang talaga yung panonoorin ng mga tao. At papaano naman yung ibang mga teleserye ng GMA. Kaya pinag-iisipan talaga nila kung ano ba yung mas okay. Kung saan ba siya pwedeng ipalabas. It's either magde-rent po sila sa TV5 ng airtime or pwede rin naman sa GMA7. Sabi niya, cut din na lang ang panonoorin. Kung sa Netflix naman, not all can afford to subscribe to Netflix. Sa bagay, meron namang murang plan, bahala na talagang dalawang networks with the arrangement. Basta ang importante, may aabangan ulit tayong project ng cut din. Hopefully by next year na. But for now, let them rest muna during this holiday season. Very true. Actually po, yan po ay binabalangkas, which means naghahanap po sila ng tamang project, yung tamang material para po kay Katrina Talden, para hindi po, kumbaga, mahabang usapin. Katulad ng sinabi po ni Mr. Alden Richards and Catherine sa interview nila, if in any case, bigyan sila ng another projects, mahabang usapin, maraming arrangement pa yan. So most probably, ang kailangan lang gawin ng Kathleen ay mag-antay. Sabi ni Mr. Renato, obviously, ABS and Star Cinema, wala na silang franchise, so Channel 7 talaga na ipalabas. Pag-usapan na lang ng dalawang network. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to that. And ako po, I agree na mas maganda talaga na mapanood po nila yung kanilang, yung teleserye na yan sa GMA7 kasi as I've said, mas malawak po ang reach ng GMA7. Sabi ni Mr. Renato Sayan, ito kasi point of view ko dyan. Andun tayo sa gusto nating mag-grow sa kanilang career. Ang worried ko lang that both Alden and taste the once-in-a-lifetime achievements milestone sa karir nila as billion gross sales. Kung i-partner natin sila sa ibang actress and actors at hindi kumita ang movie, ano itawag sa kanila from upgrade to downgrade, which is possible dahil hindi lang fans take in consideration and casual viewers. Deciding factor at nakita yan ng dalawang network, both in ABS and GMA, nahanap na nila yung the best formula to earn biggest money in producing movie, then mag-take sila ng risk in venturing another fair of for Kat and Alden. I'm sure hindi nila susubukan gawin yan, magtapon ng pera sa wala kasi siguraduhan kikita ang movie ng Kat din. Tama naman, diba? Sabi ni Miss Mary Lelu Santos, I'm Darkets, I'm one of your followers, but it seldom gives my comments to your channel and vlogs. All we wanted to have the teleserye of Kat din. I agree with your opinion that if possible, not remake, but our own story. We have many talented good writers. Hope that they will hear our request. Thanks, Miss Dars, and God bless po. Yes, totoo po yan. Kasi kapag po kasi gumagawa tayo ng mga remake na proyekto, parang nililimitahan natin ang mga Pinoy naman sa showbiz, 'di ba? Parang may mga magagaling na writers and directors po tayo na talagang kahit po yung mga teleserye dito sa Pilipinas ay binibili ng ibang bansa. So, much better if magkakaroon man sila ng project, yun talagang original. At talagang sariling, kumbaga talagang yung culture ng mga Pinoy, 'di ba? Yung kaugalian ng mga Pinoy, yun naman talaga yung dapat kinikater doon sa mga teleserye. Sabi ni Miss Narina Gonzalez, true, mataas ang adrenaline glands natin, kaya dapat nang nasundan. Pero syempre, mas maganda, dapat, ano po yun? Sabi ni Miss Jello Ruby, mas may kasunod na yan, pero di agad syempre need nila mag-rest. Yes, true naman. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darkets TV. And also, I have my TikTok account, which is Darkets TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!